Kung narinig mo yung sinabi ko sa dati mong karelasyon, na napamahal na kayo ni Rihanna sa akin at gusto ko nang gawing totohanan ng pagiging pamilya natin. Totoo yun, Brenda. Mahal na talaga kita at handa ko kayong ipaglaban ni Rihanna kahit kadito. Kahit sa pamilya ko pa. Dear Amihan Stories presents The Gentleman's Club Series 3, The CEO's Sweetest Lie, written by Jasmine Jail. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mo sa Gentleman's Club, pare. Kayong dahilan kaya nananatiling buhay ang club at mas lalo pang nag-i-improve. Sabi kay Jerson ng bagong kaibigan at business partner na si Elmer Carillo, na CEO din ng Gentleman's Club. Halos hindi ito tumitigil sa pagpapasalamat sa kanya. Alam mo pare, kapag binilang ko kung ilang beses ka nang nagpasalamat sa akin, siguro sobrang dami na. Napapangiting sagot niya. At hindi ako magsasawang magpasalamat sa iyo pare. Hindi lang naman dahil sa pagsuporta mo sa club kundi sa malaking tulong din na ginawa mo para sa amin ni Anika. Dahil sa iyo kaya masaya kami nagsasama ngayon ng asawa ko. Ginawa ko rin naman yun para ipaglaban ang relasyon namin ng girlfriend ko. Kaya lang. Oo nga pala, kumusta na kayo ng girlfriend mo? Wala pa ba kayong plano magpakasal? Sabad ni Anika na nakijoin din sa mesa nila. Yun na nga naghiwalay din kami kaya parang nabaliwala yung ginawa kong paglaban para sa relasyon namin. Malungkot na sagot niya na ikinagulat ang mag-asawa. Anong sabi mo? Magkasabay pang tanong ng mga ito. Hiwalay na kayo? Bakit? Ano nangyari? Sunod-sunod na follow-up questions ni Elmer. Ewan ko dun, kaya siya nape-pressure na raw siya sa akin. Basta yun, nag-decide kami na maghiwalay na muna kaysa mag-away kami na mag-away. Dagdag lang yun sa sakit ang ulo namin dalawa. Oo nga naman, lalo na't ikaw ng bagong CEO ng pag-aari ng TV network. Pero sayang din talaga, lalo na't malalim na yung pinagsamahan nyo. Komento ni Elmer. Okay lang, wala naman akong magagawa Hindi ko naman pwedeng ipilit kung hindi naman talaga kami ang para sa isa't isa. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga, saka tinungga ang natitirang beer sa basong hawak niya. Narinig niyang nagring ang kanyang cellphone at nang tignan niya kung sinong tumatawag ay numero ng kanyang ama nakita. Agad niya yung sinagot sa pag-aakalang importante ang sasabihin nito. Umuwi ka rito sa mansion ngayon din at may importante akong i-anunsyo sa inyong triplets na magkakapatid. Kahit nasa kabilang linya lang ang kausap ay ramdam niyang pagiging maautoridad ng boses ito na para bang may kaparusahang naghihintay kapag hindi niya ito sinunod. Ibig mong sabihin, Dad, napauwi mo ngayon si Jackson? Himala akong ganun. Kasi ilang taon mo na siyang pinapauwi pero hindi siya sumusunod. Anong sinabi mo sa kanya ngayon at mukhang natakot siya? Tanong niya sa ama. Wala ka na ron, Jason. Basta umuwi na ka rito ngayon at on the way na rin ang dalawa mong kapatid. Huwag mo akong paghintayin at alam mong ayaw na ayaw ko ng ganun. Pagkatapos ay pinutol na ng kanyang ama ang linyang kumokonekta sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga na lang siya matapos ibaba ang cellphone. Problema ba pare? Tanong ni Elmer. Pinapauwi ako ni Dad ngayon din mismo. May announce daw na importante, hindi naman sinabi kung ano. Baka pag-uusapan na ninyo yung mga ipapamana sa inyong magkakapatid. Nauna nang tinurn over sa iyo ang pinakamataas sa posisyon sa PBS, di ba? Si Anika nagsalita na tila ba may halong pagbibiro at panunukso sa kanya. Masyado pang maaga para pag-usapan ng tungkol doon. Malakas pa ang parents namin Malamang may niluluto na naman silang planong arranged marriage para sa amin. Hindi nagtagumpay yung sa akin tapos naghiwalay pa kami ng babaeng ipinaglaban ko sa kanila. May part 2 pala pare. Pagkatapos ay tumawa ng mahina sa Elmer. Napilitang umuwi si Jerson sa mansyon dahil ayaw niyang magalit ang ama. At pagdating doon ay naroon ang dalawa niyang kapatid na sina Jackson at Juris. Siya na lang ang hinihintay at lukot na ang noon ng mga magulang niya dahil ang tagal daw niya. Tapos ay amoy beer pa siya. Sige na po, Daddy. Sabihin niyo na po kung ano yung i-anunsyo niyo at hindi ako magtatagal dito. Nagmamadaling sabi ni Jackson. Ako rin po, Dad. May nakalinya akong exclusive interview sa isang supermodel na laman ng mga blind items ngayon. Kaya sabihin niyo na po kung bakit ora-orada niyo kaming pinauwi dito sa mansyon. Sabi naman ni Juris na halatang naiinip na at pinasadahan pa siya ng masamang tingin. Mukhang siyang sinisisi kung bakit naaabala mga ito.
Huwag kayong magreklamo sa akin kung bakit nagtatagal tayo rito. Itong kapatid niyo si Jerson ang pag-initan niyo dahil ang tagal niyang dumating. On the way na raw pero mahigit 1 oras pa bago nakarating. Sagot ng kanilang ama habang tinuturo siya at nilalaglag sa mga kapatid niya. Huwag naman kayong ganyan. Hindi lang naman kayong busy sa sariling buhay eh. Ako rin naman. Agad na angal niya sa mga ito. Hindi na nga pinatagal pa ng daddy nila ang usapan at nagsimula na itong magsalita. At tama ang nasa isip niya na ipupush na naman ng mga magulang niya ang arranged marriage na gusto ng mga ito. Pero ang twist ngayon ay silang tatlo na ang gustong ipakasal ng mga ito sa taong hindi nila kilala at lalong hindi iniibig. Sinasabi namin ito sa inyo para makapaganda na kayo. Bagamat sa 1 taon pa naman ang plano naming ipakasal kayo ay may mga napili na kami na magiging asawa ninyo. Makikilala niyo sila sa takdang panahon. Magsiset kami ng date. Tapos ipatatawag ulit kayong 3. Maliwanag ba sa inyo mga bata? Dad, alam mo naman po sitwasyon ko at ang profession pinili ko. Hindi naman po siguro tama na isama mo pa ako sa mga plano niyo. Reklamo ni Jackson. Pero bago pa man ito makatapos sa pagsasalita, ay sumagot na agad ang kanilang ama. Noon pa man, alam mo nang tutol ako sa desisyong mong yan, Jackson. Kasalanan mo ito, Jason. Kung noong pa sana'y pumayag ka na sa gusto ni na daddy na pakasalan mo yung babaeng gusto nila para sa'yo eh. Hindi na sana abot pa sa ganito. Hindi na sana kami madadami ni Jackson sa arranged marriage na to. Pabulong na sabi sa kanya ni Juris habang pinandidilatan siya. May ibang ang gusto si Anik at pinaglaban nila yon. Ako rin, may girlfriend din ako that time. Angal niya pero binara din agad siya nito. O ngayon, nasan yung girlfriend mo? Wala naman di ba? Iniwan ka pa rin sa kabila na mga ginawa mo para sa kanya. Wag mo nang ipalala sa akin ng mga yan. Nakamove on na ako eh. At saka tama lang na makasali kayo rito. Masyadong unfair kung ako lang lagi yung nape-pressure ni Daddy. Dapat kayo din. Makinig kayo mga anak. Natigilan sila na magsalita ang kanilang ina. Seryoso ito at emosyonal kaya napatingin silang magkakapatid dito. Tumatanda na kami ng daddy nyo at malamang ay konting panahon na lang ang itatagal namin dito sa lupa. Wag po kayong magsasalita ng ganyan, Mami. Mabubuhay pa po kayo ng matagal ni Daddy. Putol ni Jackson at lumapit pa ito sa mami nila at yumakap. Kaya nga habang malakas pa kami ng daddy nyo, ay magsipag-asawa na kayo at magkaroon ng mga anak. Matagal na namin gustong magkaapo mula sa inyo at mapuno itong mansyon natin. Masyado kasing malungkot dito kapag umalis kayo at kaming 2 lang ng dati nyo naiiwan. Ikaw, Jackson, swerte na kung makauwi ka ng 1 beses sa 1 buwan. Ikaw naman, Juris, tuwing linggo ka lang umuwi rito, tapos hindi pa nagtatagal. Mabuti pa itong si Jason, at least 2 beses sa 1 linggo kung umuwi dito sa mansyon. Parang nagpapaawa pang pahayag ng kanilang ina. Dahil sa pagdadrama ng mami nila ay hindi na sila nakapagreklamo pa. Bagamat tutol pa rin sila sa gusto ng mga ito. Sa kanilang sila nag-usap-usap na magkakapatid nang matapos sa silang kausapin ng kanilang mga magulang. Ngunit hindi naman sila nagkaintindihan at parang pinagkakaisan pa siya ni na Juris at Jackson. Sa ating 3, ikaw naman ang pinaka-responsable at ready nang pumasok sa pagpapamilya, Jerson. Kaya ikaw na yung magsakripisyo. Ngayon pa lang ay gawin mo ng gusto ng parents natin at bigyan mo na sila ng maraming apo para hindi na kami madami pa ni Jackson. No, may sarili akong buhay at desisyon, Juris. Gusto ko yung mapapangasawa ko at makakasama ko habang buhay ay mahal ko talaga at hindi ko sino lang na ipinagkasundo sa akin. Mariing sagot niya sa kapatid na babae kahit hindi pa ito tapos magsalita. Basta ako, hindi niyo ako mapipilit sa kung ano man ang gusto niyong ipagawa sa akin. Lalo na magpakasal sa isang babae. Ako na lang bahalang kumausap kila daddy at gumawa ng paraan. Kung wala man tayong mapagkasunduan dito ngayon. Wika ni Jackson. Sige, magkanya-kanya na lang tayo ng diskarte. Mas mabuti pa nga yun, baka pagkaisa niyo lang ako. Sagot niya at pagkatapos ay iniwan ng 2. Tumatawag kasi ang assistant niya at nang makalayo ni siya ay sinagot na niya iyon. Ano, Jay, tungkol ba ito sa 3 regional stations na pinapatayo natin? Nagsisimula na ba ang construction? Agad na tanong niya matapos marinig ang boses ng assistant mula sa kabilang linya. Ay problema yung sa South Luzon natin, Sir Jerson. May lumang bahay kasing nakatayo sa lupaing nabili natin. E di pag-iba ang bahay, ano bang problema ron? May naghahabol kasing isang tagapagmana ng bahay, sir. Ano pa nga habulin niya eh, nabenta na sa BPS yun. Nakapirma na nga, di ba? Hindi raw po siya pumirma kaya invalid yung bentahan na ganap. Siya rin daw nakatira at nag-aasikaso sa bahay kaya siya yung mas may karapatan kaysa sa mga kapatid niya.
Sige, ako na mismo ang pupunta ron. Magbuka ng flight at maghanap ka ng hotel na pwede kong matuluyan. Ako na mismo kakausap sa taong sinasabi mo. Sige po, Sir Gerson. Tawagan mo na lang ulit ako kapag okay na. Pagkatapos ay pinutol na niya ang linya at binaba ang cellphone. Bumiyay siya patungong South Luzon sakay ng eroplano at pagdating doon ay agad niyang pinuntahan ang site kung saan sila magtatayo ng regional station. Tumambad sa kanya ang malaki at luma ng bahay. At sa unang tingin pa lang ay mukhang bahagi na yon ng kasaysayan. Pero wala sa isip niyang itigil ang plano dahil lang sa iisang bahay na yon. Nang mapansin niyang bukas ang gate ay pumasok na siya sa loob. Mukhang wala naman tao kaya dumiretso na siya. Ngunit pagtapat niya sa pintuan ay bigla na lang may humampas sa likuran niya gamit ang walis tingting. Sino ka, damuho ka? At anong binabalak mo sa bahay namin? Susunugin mo ba para may sakatuparan ninyo kung ano man yung gusto niyong gawin dito? Galit na sabi ng babae habang patuloy pa rin sa paghampas sa kanya. Sandali! Huminahon ka, miss! Natatarantang sabi niya habang pilit na iniiwasan ang bawat paghampas nito. Hanggang sa mahuli niyang isa nitong kamay at hindi yun binitiwan hanggat hindi ito kumakalma. Bitawan mo ako, bastos ka! Huminahon ka nga muna at mag-usap tayo na maayos. Sino ka ba kasi? At anong sadya mo rito? Ako si Gerson Castro, CEO ng PBS TV Network. Pumunta ako rito para makipag-usap sa'yo na maayos tungkol sa inirereklamo mo. Habang nagpapakilala siya ay binitiwan na niya ito. Ngunit hindi pa man siya tapos magsalita ay sumagot na agad ito. CEO ng PBS? Kung ganun, ikaw ang gustong bumili nitong bahay at lupa namin. Ikaw nag-uutos na sira nito at sunugin. Pagkatapos ay hinampasan naman siya nito gamit ang walis tingting. Sandali lang, wala akong inuutos sa sirain na sunugin tong bahay nyo. Kaya nga ako na mismo ang pumunta rito para mapag-usapan natin kung ano man ang gusto mo. O kung may kondisyon ka man, huwag yun ang pag-interesan tong bahay at lupa na minanapan ng mga magulang ko sa mga ninuno nila. Yun lang ang gusto ko, kaya tigilan yun ang pagpunta rito sa bahay. Muli niyang hinuli ang kamay nito at hinawakan na mahigpit. Saka siya nagsalita sa mariing boses. Nabili na namin ang property na ito, miss. Binayaran ko na at may pasobra pa nga. Kaya wala ka ng karapatang magabol pa. Pero para maging maayos ang lahat ay pumunta ako rito. Gusto kong marinig ang side mo at kung maidadagdag ka man sa deal ay sabihin mo lang sa akin. Pag-uusapan natin yun na maayos. Invalid yung naging deal niyo kung sino man ang nakausap mo sa mga kapatid ko. Wala naman akong pirma doon. Isa rin ako sa mga tagapagmana nitong bahay at lupa kaya may karapatan din ako dito. At hindi ako pumapayag na ibenta ito kahit magkamatayang patayong lahat. Paano yung binayad ko sa mga kapatid mo? Ibabalik ko sa'yo kahit magkano pa yun. Pero paunti-unti dahil wala akong malaking halaga na maibibigay sa'yo ng isang bagsakan lang. Hindi naman pwede yun. Cash kong ibinigay ang bayad sa mga kapatid mo. Kaya kung ibabalik mo ay dapat cash din. Walang labis at walang kulang. May halong pangiinis na sabi niya. At nagtagumpay naman siyang inisin ito. Nagpumiglas ito pero hindi niya hinayaang makawala dahil siguradong hahampasin na naman siya nito ng walis tingting. Sino ka? Bitiwan mo si Mama! Sigaw sa kanya ng isang batang biglang sumulpot mula sa loob ng bahay. May hawak itong water gun na agad itinutok sa kanya. At bago pa man siya makasagot ay binaril na siya nito at binasa ang buo niyang mukha. Hindi ito tumigil hanggang sa bitiwan na niyang mama nito. Rihanna! Agad na nilapitan ng babae ang bata at tinago sa likuran nito. Malamang natakot ito na baka pagalitan o saktan niya ang bata. Pero hindi naman niya yun magagawa. Umalis ka na rito, mister. Hindi po namin pagbibili itong bahay. Wala po kaming pupuntahan kapag nawala ito sa amin. Wala naman gustong kumupkup sa amin na kamag-anak namin. Lahat sila galit sa amin. Sabi ng bata sa kanya. At habang nakatingin siya rito ay parang may biglang kumurat sa puso niya. Bigla siyang nakaramdam ng awa dahil sa sitwasyon ng mga ito. Kung totoo man yun. Sige. Babalik na lang ulit ako. Anya matapos kunin ang panyo sa bulsa ng pantalon at pinunasan ng basang-basa niya mukha. Pagkuway tumalikod na siya at naglakad palabas ng gate ng lumang bahay. Diretso na rin siyang pumasok sa kotse na service niya doon sa probinsya. Pagdating sa hotel ay agad niyang kinontak ang kanyang assistant. May background ka ba ng babaeng humaharang sa pagpapagiba ng lumang bahay dito, Jay? Ang alam ko lang po, Sir Gerson, ay ang pangalan niya na Brenda Velarde. Tapos may isa siyang anak na babae pero walang asawa.
Iniwan siya ng partner niya nung malit pa lang ang bata. Yan lang po sir. Gusto mo bang alamin ko pang ibang detalye sa buhay niya? CJ, asap to. Hihintayin ko ang report mo. Hindi na niya hinintay na makasagot ang assistant at pinutol na agad ang linya. Hapon na nang tumawag sa kanya si Jay at nireport ang mga impormasyong gusto niyang malaman. Nakumpirma niya na totoo nga ang mga sinabi ng bata. Itinakwil daw pala ang babae ng mga magulang nito noon dahil maaga na buntis. At halos lahat ng kapatid nito ay galit at hindi pinapansin ng mga ito. May isang kapatid lang itong kasundo pero katulad din itong mahirap lang at walang kakayahang labanan ng ibang mga kapatid. Isasend ko po sa email yung mga impormasyong nakalap ko tungkol kay Brenda Velarde. Pero matanong ko lang po, bakit bigla ka naging interesado sa kanya? Pahabol ni Jay bago pa man matapos ang pag-uusap nila. Akin na lang yun, Jay, kaya huwag ka na masyado matanong. Tatawagan na lang ulit kita kapag may kailangan ako sa'yo. Sige na, maraming salamat dito sa ginawa mo. Pagkatapos ay pinutol na niya ang linyang kumokonekta sa kanila. Ilang minuto rin siya nag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Naaawa siya sa mag-ina pero hindi naman niya pwedeng itigil ang project. Hanggang sa naisipan niyang tulungan na lang ang mga ito at hanapan ng bahay na malilipatan. Nagmaneho ulit siya pabalik sa lumang bahay kahit magagabi na. Kakausapin niya ulit ang babae at ilalahad dito ang malinis niyang intensyon. Sana, harapin naman nila ako na maayos ngayon. Sambit niya sa sarili. At nang mapansin niyang isang chocolate store ay bigla siyang napatigil doon. Sana, magustuhan nila itong mga chocolates, lalo na nung bata. Para hindi na nila ako sugurin at barilin ng water gun. Ang lakas pa naman pumalo na babaeng yun. Napapangiti pang sabi niya sa sarili. Matapos niyang bumili ng 5 box ng chocolates, ay bumili na siya sa kotse at nagpatuloy sa pagmamaneho. Samantala, medyo nakahinga na ng maluwag si Brenda dahil hindi na bumalik ang lalaking gustong angkinin ng bahay at lupa na tinitirhan nila ng 10 taong gulang niyang anak na si Rihanna. Paano po kung bumalik ulit sila bukas, Tita Brenda? Ano pong gagawin niyo? Tanong ng pamangkin niyang si Badong na tuwing gabi lang pumupunta roon sa lumang bahay para samahan sila sa pagtulog. Di aawain ko ulit sila. Gagawin ko lahat para hindi nila makuha tong bahay sa amin. Ito na nga lang yung alaalang naiwan ng lola at lola niyo sa atin . At kung sakaling nabubuhay pa sila ngayon, siguradong hindi rin sila papayag na ibenta ito . Nalungkot na naman siya matapos maalala ang mga magulang at ang mapait na nakaraang naranasan niya. Namatay sila nang hindi man lamang ulit kami nagkakausap. Hindi ako nakahingi ng tawad sa kanila. Hindi ko na rin sila nakasama ulit mula nung napalayas ako sa bahay na ito. Medyo naiiyak ng sambit niya. Naramdaman niyang mainit na pagyakap sa kanya ng anak na si Rihanna. Huwag ka pong mag-alala, Mama. Mula sa heaven, sigurado nakikita ka ni na lolo at lola. At malamang ay pinatawad ka na po nila. Anito na agad na nagpangiti sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa pisngi at gumanti rin ng yakap. Natigilan sila na makarinig ng ingay mula sa labas ng gate. Parang may tumatawag sa pangalan niya kaya dali-dali silang sumilip sa labas. Miss Brenda, tao po. Nandyan ba kayo sa loob? Miss Brenda! Paulit-ulit ang pagtawag ng lalaki mula sa labas. Siya yung pumunta rito kanina. Ang CEO ng PBS na nakabili raw nitong bahay at lupa. Anong ginagawa niya rito? Wika niya matapos makilala kung sinong lalaking nasa labas. Malamang, mangungulitan naman yan, Mama, at makikipagtalo. Igigit niya na siya yung may-ari nitong bahay natin. Agad na sagot ni Rihanna. Ano pong gagawin natin, Tita Brenda? Baka pasukin niya tayo rito. Sira pa naman yung gate sa labas. Nag-aalalang sambit ni Badong. Medyo natataranta siya nag-isip kung ano ang gagawin. Nagpabalik-balik pa siya ng lakad sa sala habang nakahawak ang 2 kamay sa ulo. Hanggang sa makaisip na siya ng gagawin nila. Ay, alam ko na. Ganito na lang gawin natin, Badong Rihanna. Takutin natin siya at magkunwari tayo multo sa loob ng bahay na ito. Paano po, Tita? Buksan natin ang main door para kusa siyang pumasok dito. At kapag ginawa niya yon, saka natin siya tatakutin. Patayin natin ang ilaw. Tapos, bulagain natin siya. Kung ganon, kailangan po nating mag-costume para magmukha tayo multo. Suwestyon ni Rihanna. Sige anak. Tara Kuya Badong, kumuha tayo ng mga kumot. Dali-dali silang nag-set up.
At umayo naman sa kanila ang plano dahil dire-diretsyong pumasok ang lalaki sa loob nang wala itong narinig na sagot mula sa kanila. Nasaan na kaya mga tao rito? Maaga pa pero sarado ng ilaw dito sa sala. Sambit ng lalaki habang naglalakad sa sala at lumilingon-lingon. Baka nasa kwarto na sila natutulog na. Pero bakit bukas ang pinto? Dahil sa pagtataka at kagustuhang masagot ang mga tanong, kaya nagsimula na itong humakbang paakyat sa hagdan, patungo sa kanilang kwarto. At siguro iniisip nito na nabili na ang bahay na yon kaya gano'n na lang kung umasa roon, na para bang ito na ang may-ari noon. Miss Brenda, nandiyan ba kayo sa loob? Patuloy pa rin sa pagtawag ng lalaki habang umaakyat sa hagdan. Hanggang sa marating na nito ang kalagitnaan. At doon ay nagbigay na siya ng hudyat para bulagay nito at takutin. Sabay-sabay nilang pinatay ang ilaw at biglang dumilim ang buong kabahayan. At sa gitna ng kadiliman ay biglang sumulpot sina Badong at Rihanna habang nakakostume ng pangmulto. Gumamit ang mga ito ng flashlight at inilawan ang mukha para mas magmukhang nakakatakot. Sus Mariosep, ano yun? Gulat at sambit ng lalaki. Nagtagumpay sila at mukha natakot ng lalaki. Pero ang ina-expect niya na bigla itong tatakbo palabas ng bahay ay hindi nangyari. Sa halip ay na out of balance ito at gumulong-gulong hanggang sa pinakababa ng hagdan. At pabagsak nito sa sahig ay hindi na ito gumalaw kaya bigla siyang kinabahan. Ano nangyari sa kanya? Buksan yung ilaw, dali! Natatarantang sabi niya at nang mabuksan ni Badong ang ilaw ay dali-dali niyang nilapitan ng lalaki. Mister, hoy, okay ka lang ba? Natatarantang tanong niya sa lalaki na tila ba nawala na ng malay. Ginalaw pa niya ito ng bahagya pero hindi talaga sumagot at mas lalo pa siyang kinabahan nang mapansin niya ang sugat ito sa noo. May dugo siya, Mama! Nag-aalala ring wika ni Rihanna. Diyos ko po, baka napatay natin siya. Ninenervyos ng sambit niya. Dali na po natin siya sa ospital, Mama. Tumawag na po tayo ng ambulansya. Medyo nanginginig pang kinuha niya ang cellphone at nagsimulang mag-type. Hindi ko alam ang numero ng ambulansya sa bayan eh. Anya habang naghahanap ng numerong pwede niyang kontakin. 911 na lang po, Tita Brenda. O kaya tumawag sa barangay. Di ba may rescue vehicle naman sila? Suwestiyon ni Badong. Agad naman niyang hinanap ang numero ng kakilala niyang barangay official. Hindi naman siya nahirapan at agad na nakita ang numero. Pipindutin na lang sana niya para tawagan nang biglang nagsalita si Rihanna, kasabay ng pagkalabit ito sa kanya. Gising na po siya, Mama. Tignan mo, iminulat na niya mga mata niya. Dali-dali niyang nilapitan ng lalaki at tinignan ng kalagayan nito. Hinawakan niya ito sa kamay, sa ulo, sa braso. Basta natataranta na siya at kung saan na ito hinahawakan habang tinatanong kung ano ang nararamdaman. Alin ba masakit sa'yo? Ulo mo, likod, balakang, paa, ano? Magsalita ka! Masakit ang ulo ko. Daing na lalaki habang pilit na hinahawakan ng parte ng ulo nito na may sugat. May sugat ka kasi sa noo. Bukod ba riyan ay may iba ka pang nararamdaman? Nag-aalala at kinakabahan pa ring tanong niya. Ang ulo ko. Tipid na sagot nito at kita rin talaga niya na may iniinday ng sakit. Natigilan nito at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang tatlo. Teka, sino kayo at nasan ako? Ako si Brenda, yung may-ari nitong bahay na gusto mong kunin at gibain dahil may itatayo kayo rito. At ito naman yung anak kong si Rihanna tapos pamangkin ko si Badong. Pagpapakilala niya pero kumunot lang ang noo nito bilang reaksyon. Tama bang narinig ko? Pumunta ako rito para kunin at gibayin tong bahay niyo. Bakit ko naman gagawin yun? Ha? Anong ibig mong sabihin? Puno ng pagtatakan tanong niya. Wala ko naalalang ganun. At saka wala naman akong pera para magpatay ng TV station dito. Paanong wala? Di ba ikaw ang... Oh my God, Mama! Baka nabago kang ulo niya kaya wala siyang maalala. Biglang sabad ni Rihanna. Nanlalaki pa ang mga mata nito. Ibig mo sabihin, Rihanna, posibleng nagka-amnesia si Manong? Pabulong na wika ni Badong na lalong nagpakaba sa kanya. Lalo na't napapansin niya na parang nalilito ang lalaki at mukhang wala talagang naaalala. Teka, sino nga ba ako? Paano ko napunta rito?
Kilala ko ba kayo? Magkakapamilya ba tayo? Pagkuway sunod-sunod na tanong ng lalaki. Tuluyan na siya natigilan at wala silang ibang nagawa kundi magtinginan. Mukhang tama nga ang sinabi ni Rihanna na nabagok ang ulo ng lalaki kaya hindi nito maalala ang mga nangyari, pati ang sarili nitong katauhan. Napilitan siyang dalhin sa ospital ng lalaki at doon ay nakumpirma niya na tama ang kanilang hinala. Dahil sa tindi ng impact ng pagkakatama ng ulo ng pasyente sa semento, kaya nagkaroon siya ng temporary amnesia. Bukod doon ay wala namang ibang problema. Okay naman ang CT scan niya at wala naman siyang pilay sa katawan. Pagpapaliwanag ng doktor. Sinabi mo po, Dok, na temporary lang ang amnesia niya. Ibig sabihin hindi magtatagal at babalik din agad ang alaala niya? Normally ay 2 to 3 days lang ang itatagal niyan. Pinakamatagal ng 5 days. Basta lagi niyo lang siyang kausapin at ipalala sa kanya mga bagay-bagay na nakalimutan niya. Lalo na samahan yung dalawa. Ikaw ang asawa niya, di ba? Sa una ay nagdalawang isip pa siyang sumagot, pero hindi naman niya pwedeng sabihin isang mayaman at CEO ng TV network ang pasyenteng dinala niya doon. Siguradong malalagot siya sa pamilya nito at baka kasuhan pa siya dahil naaksidente ito sa bahay niya mismo na ibinenta ng mga kapatid niya rito. At higit sa lahat ay kagagawa nila kung bakit naaksidente ito at nahulog sa hagdan. Opo, Dok. Asawa ko po yung pasyente. Sagot niya habang pilit na iniiwasan ng mga mata ng doktor para hindi nito mahalata na nagsisinungaling lang siya. Hindi nagtagal sa ospital si Gerson at nakalabas din agad. Dinala niya muna ito sa kanilang bahay at inalagaan. Pansamantala rin siya nagkunwari na asawa nito habang hindi pa bumabalik ang alaala nito. Pambawi niya yon kahit napapano sa kasalanang ginawa niya rito. At para hindi rin siya nito kasuhan kapag bumalik ng alaala nito. Kailangan niyang maibuwas dito ang lahat ng natatagong kabaitan niya at pagiging maalaga. Sa umpisa ay naging smooth ang lahat. Wala siya naging problema hanggang sa lumipas ng 3 araw. Pero hindi pa rin bumabalik ang alaala ni Jason. May napansin na siyang ilang pagbabago rito. Kuno na tahimik lamang ito at hindi nagtatanong ng kung ano-ano sa kanya. Ngayon ay naging mausisa na ito at parang gustong malaman ng bawat detalye ng pagiging isang pamilya nila ni Rihanna. Nagsisimula na siyang kabahan. Pero so far ay wala pa naman itong sinasabi. Naghihintay lang siyang komprontahin ito pero hindi naman ginagawa. Wala ring senyales na bumalik ng alaala nito. Lagi ba talaga tayong ganito, honey? Simple lang na namumuhay dito sa lumang bahay. Pero araw-araw masaya at kontento na kung anong meron tayo. Tanong ni Jason sa kanya isang araw habang kumakain sila ng hapunan. Opo, Daddy Jason. Ganito po talaga tayo. Tuwing weekend nga po ay nagpipiknik tayo sa bukid o kaya pumupunta sa bayan para mamasyal. Natigil lang nung nagkasakit ka kasi kailangan mong magpahinga. Si Rihanna sumagot habang nakatingin kay Jason at nakangiti na malapad. Sinaway niya ito at pasimpleng kinurot sa tagiliran. Pero hinawi lang nitong kamay niya at hindi siya pinansin. Nanatili itong nakabaling kay Jason at tinuloy ang pakikipag-usap sa lalaki. Magaling na naman ako kaya pwede na natin gawin yon. Sabado bukas, di ba? Pwede na ulit tayong lumabas. Anong gusto nyo? Magpiknik sa bukid o pumunta sa bayan para mamasyal? Tanong ni Jason habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanilang mag-ina. Malapad ang ngiti nito habang nagsasalita at kitang-kitang excitement sa ekspresyon. Talaga po, Daddy Jason? Gagawin na ulit natin yon? Nasasabik ding tanong ni Rihanna habang nakatingin sa lalaki. Gusto niya sawayin ng anak at ipalala rito na hindi nila totoong kapamilya si Jason, na nagkukunwari lang sila para hindi ito magalit ang sobra dahil sa ginawa nila kaya naaksidente ito. Pero hindi naman niya yun pwedeng gawin sa harapan ni Jason kaya hinintay na lang niya na matapos silang kumain. Sa kanya hinila si Rihanna papasok sa kanilang kwarto at kinausap ito. Halika nga rito, anak. Nakalimutan mo na ba na hindi mo naman totoong ama si Jason? Bakit gano'n namang sinasabi mo sa kanya? Hindi mo ba naisip na baka biglang bumalik ang alaala niya at magalit siya ng sobra sa atin? Nakokonsensya na nga ako sa ginagawa nating pagsisinungaling sa kanya eh. Pakiramdam ko'y lalo lang tayong mapapahamak. Huwag ka pong mag-alala, Mama. Sa nakikita ko po, mukhang hindi naman siya magagalit sa atin. Natutuwa nga po siya sa ginagawa nating pag-aalaga sa kanya. At napansin ko rin po na mukhang nahuhulog ng loob niya sa'yo. Sagot ni Rihanna na may kasama pang panunukso.
At saka di ba po sabi ng doktor, 3 araw lang itatagal ng amnesia niya? Lampas 2 linggo na lumilipas pero wala pa rin siya naaalala. Baka sign na yun na gusto na niya magstay sa atin at magiging totoong pamilya na tayo. Hindi pwede yun, anak. Siguradong hahanapin siya ng totoong pamilya niya, kung meron man. Kaya nga bukas, kapag hindi pa bumalik ang alaala niya, sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Ititigil na natin ang pagpapanggap sa harapan niya na isa tayong masayang pamilya. Wag po, Mama! Hinawakan siya ni Rihanna sa kamay at bahagya niya yung ikinabigla. Napamahal na po siya sa akin, Mama. Gusto ko na po siya maging totoong daddy. Kaya please, wag mo na sabihin sa kanya ang totoo. Hintayin na lang natin siya mismo makaalala ng tunay niyang pagkatao. Kita niya sa ekspresyon ng anak ang desperasyon at kagustuhang makasama pa si Gerson bilang ama nito. Noon pa man ay naghahanap na talaga si Rihanna ng pagmamahal ng isang ama. Kaya nung sinabi niyang patay na ang totoong ama nito ay sobra itong nalungkot. Bagamat ang totoo ay buhay pa yun. Pero may iba na kasing pamilya dahil sumama sa ibang babae nung ipinagbubuntis pa lang niya ito. Ayaw niyang umasa pa ito na babalikan sila na lalaki, kaya ganun ang sinabi niya rito. Noong sinabi mo po sa akin na magpapanggap ako bilang anak ni Daddy Gerson at ikaw naman bilang asawa niya, sobrang saya ko po nun. Sa wakas po kasi magkakaroon na ako ng daddy, kahit kunwari lang. Pagpapatuloy ni Rihanna dahilan para lalo siyang maawa rito. Kaya imbes sa sermonan niya ito at pagalitan ay niyakap na lang niya ito. Pagsapit ng gabi ay nagpatuloy ang pagiging mausisa ni Gerson. Naging makulit na rin ito at ang ikinagulat niya na ng bongga ay ang pagpasok nito sa kwarto nila ni Rihanna. Pagkatapos ay humiga ito sa tabi niya at sinubukan pa siyang yakapin. Anong ginagawa mo rito? Bigla pa siyang napabangon at lumayo ng bahagya rito. Tatabi sa pagtulog. Tulog na rin naman si Rihanna, kaya pwede nang. May halo pang panunuksong sabi ni Gerson na hindi na naituloy dahil sumagot na agad siya. Hindi ka pwedeng tumabi sa akin sa pagtulog. Baka magising si Rihanna. Bakit hindi pwede? Di ba mag-asawa naman tayo? Habang nagsasalita ay nagsisimula na rin itong humakbang palapit sa kanya. At kita niya sa ekspresyon nito ang matinding pananabik na mayakap siya o kahit mahawakan man lang. Kaya kinabahan siya ng sobra at parang gusto na lang niyang maglaho bigla. Noong nagpasya siyang magsinungaling kay Gerson ay hindi niya agad naisip ang tungkol doon. Nasusubukan itong umiskor sa kanya at sumiping. Ang akala kasi niya ay babalik din agad ang alaala nito. Natauhan siya ng mapansin na sobrang lapit na nito sa kanya. At isang hakbang na lang ay maglalapat na ang mga katawan nila. Mas lalo pa siyang kinabahan, lalo na nang makita niya sa mga mata nito ang tila ba pagnanasa na maangkin siya ng sandaling yon. Ano bang binabalak mong gawin sa akin? Nauutal pang tanong niya. Sinubukan pa rin niyang umiwas pero nakakadalawang hakbang pa lang siya nang mapasandal na sa pader at hindi na makaatras pa. Kaya wala na siyang kawala pa nung lumapit pa ito sa kanya at marang hinaplos ang kanyang pisngi. Maaari ko bang itanong kung kailan tayo huling nagsiping? Medyo pabulong na tanong nito at may kasama pa yung pangaakit. Mas lalo siyang kinabahan, lalo na't hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. Pero kalaunan ay may naisip din siyang idadahilan. For your information, matagal na tayong hindi nagsisiping at hindi nagtatabi sa pagtulog. Simula nung nalaman kong may iba kang babae, gano'n naging setup natin. Pagsisinungaling pa rin niya, bagamat hindi niya alam kung lulusot ba yun o hindi. Talaga? Parang hindi naman yata kapanipaniwala na wala nangyayari sa atin. Kaya magkasama tayo sa isang bahay. At sa nakikita ko, mukhang okay naman tayo at mahal natin ang isa't isa. Hindi kumbinsidong sagot ni Jason. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Pero nanatiling nakatitig sa mga mata nitong tila ba nagdududa na sa kanya, kaya ganun ang ikinikilos. Samantalang siya'y parang unti-unti na ring nahuhulog dito at kaunti na lang ay mukhang bibigay na siya. Pero hindi pwede. Kaya hanggat maaari ay pinipigilan niyang kanyang puso na makaramdam ng anuman para sa lalaki. Ngayon lang to kasi may sakit ka at hindi pa magaling ibig sabihin. May nararamdaman ka pa ring pagmamahal sa akin at ganun din ako sa'yo. Kaya bakit pipigilan natin ang ating mga sariling gawin ng isang bagay na ginagawa naman talaga natin?
Nakikita ko rin naman sa mga mata mo na gusto mo rin kung iniisip kong gawin yun. Ani Gerson kahit hindi pa siya tapos magsalita. At mas lalo pa nitong inilapit ang mukha sa kanya kaya naamoy niya ang mabangong hininga nito. Kung gusto mong matulog dito, bahala ka. Doon na lang ako sa sala. Wika niya matapos mapansin na parang ayaw talaga nitong umalis doon. Itinulak niya ito ng bahagya at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ngunit sinundan pa rin siya nito at hinawakan ng isa niyang kamay para pigilan siya. Sandali lang, Brenda. Agad ni siyang kumawala sa pagkakahawak nito dahil sa takot na baka tuluyan na mag-take over sa kanya ang kagustuhan ng pusong bumigay na at totohanin ang pagpapanggap na asawa siya nito. Bakit ka umiiwas sa tuwing susubukan kong halikan ka o yakapin? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin na dapat ko malaman? Kompronta nito at kakaiba na rin ang tingin sa kanya. Bumilis ang kabog ng dibdib niya at kinabahan siya ng sobra. Pero nanatili pa rin siyang tahimik, bagamat kinukulit na siya ng kanyang konsensya na magsabi ng totoo dito. Nang makalayo siya ng bahagya ay nagmadali siyang bumalik sa kwarto at nilakyon. Sinamantala niya ang pagkakataon para tuluyan ng makaiwas kay Gerson. Hindi na rin ito nangulit pa, subalit ang isipan niya ay napuno ng mga katanungang biglang nagpatindi sa kabang nararamdaman niya. Hindi kaya bumalik ng alaala niya at nadiskubre ng pagsisinungaling namin sa kanya? Tanong niya sa sarili habang nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa kakaisip sa posibilidad niyon. Madaling araw na nang mapapikit siya at nang magising kinaumagahan ay mataas na ang sikat ng araw. Good morning po, Mama. Kanina pa po kami naghihintay na magising ka. Salubong sa kanya ni Rihanna nang bumaba na siya para maghilamos at maganda sana ng makakain. Pero mukhang nakapagluto na si Gerson at nakakain na rin ng mga ito. Bakit nakabihis kayo at may nakaimpaking mga gamit? Saan kayo pupunta? Nagtatakang tanong niya habang nagpapalipat-lipat ang tingin kina Rihanna at Gerson. Magpipiknik tayo sa bukid, Mama. Sabado ngayon, di ba? Mas lalo siya nagtaka at nang mapatingin siya kay Gerson ay humiti ito ng malapad sa kanya. Ano bang pinaplano niya at naisip niyang gawin to? Pabulong na tanong niya. Nangako si Daddy Gerson na lagi na tayo magpipiknik tuwing weekend, di ba, Mama? At ngayon na simula nun, kaya mag-asikaso ka na po. Mag-almusal ka na po at magbihis para makalisa tayo. Kanina pa kami naghihintay sa iyo eh. Bahagya siya nagulat ang marinig na sumagot si Rihanna. Si Gerson naman ay pumunta sa dining area at ang ganda ng almusal na kakainin niya. Pagkatapos ay tinawag na siya nito. Halika na, honey. Kumain ka na muna bago tayo umalis. Nauna na kami ni Rihanna kanina kasi ang sarapan ng tulog mo. Ayaw naman naming isorbohin ka. Hinawakan pa siya ni Gerson sa isang kamay at inakay patungo sa dining area at pinaupo doon. Bakit ginagawa mo to, Gerson? Seryosong tanong niya habang nakatitig sa lalaki. Di ba, sabi mo kagabi, hindi pa tayo okay? Hindi mo pa ako napapatawad ng tuluyan sa kasalanang nagawa ko sa'yo. Kaya heto, sinusubukan kong bumawi, lalo na sa'yo. Seryoso ring sagot ni Gerson at mas lalo lang siyang naguluhan sa kung ano ba talaga ang nasa isip nito. Tama kayang naiisip niya na bumalik ng alaala nito at may niluluto itong plano para makaganti sa kanya? Pero sa nakikita niya ay mukhang sinsero naman ito sa mga sinasabi. Natuloy ang picnic nila at pumunta sila sa isang bukirin sa kanilang lugar na unti-unti na nagiging tourist spot dahil sa ganda ng tanawin at dinarayo ng mga taga-ibang lugar. Sobrang saya ni Rihanna dahil sa wakas ay natupad na ang matagal nitong pangarap na mamasyal at magpiknik na buo silang pamilya. Kaya lang ang problema ay hindi naman ito tunay na ama si Gerson at mas lalong hindi niya asawa ang lalaki. Kaya na magkaroon siya ng pagkakataong makausap ng sarili na ng anak, ay agad niyang ginawa at sinabi dito ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Nagpaalam kasi si Gerson na maghahanap ng ice cream dahil paborito yon ni Rihanna. Kailangan na nating sabihin sa kanyang totoo, anak. Nakukonsensya na ako at higit sa lahat. Natatakot na baka biglang bumalik ang alaala niya, tapos magalit siya ng sobra sa atin. Medyo pabulong na sabi niya habang nakahawak sa magkabilang balikat ng anak. Ako rin po, Mama. Nakukonsensya na rin po ako at gusto nang sabihin sa kanyang totoo.
Sige, pag-uwi natin sa bahay mamaya, aamin na tayo sa kanya ha. Sasabihin natin na hindi mo talaga siya totoong ama at hindi ko siya asawa. Kapag nasabi na po natin ang totoo sa kanya, pwede na rin po nating totohanin ang pagiging isang buo at masayang pamilya natin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Siya na po talaga yung gusto kong maging daddy, mama. Kuya please, gawin mo lahat para hindi siya magalit sa atin at tanggapin pa rin niya tayo kapag nalaman na niyan totoo. Hindi pwedeng sinasabi mo, anak. Bakit po hindi pwede? Wala naman po akong papa, di ba? At nakikita ko rin naman sa'yo na gusto mo rin si Daddy Jason. Ano sabi mo? Gusto niyang umangal sa sinabi nito pero mukhang naobserbahan na nito ang mga kilos niya. Kaya hindi niya may kakaila na nagkakagusto na rin talaga siya kay Jason. Lagi po kitang tinitignan, Mama, at hindi nakakaligtas sa akin yung mga kakaiba mong kilos at ngiti kapag kaharap mo si Daddy Jason. Napapansin ko po yung kilig na nararamdaman mo sa tuwing nag-e-effort siya na mapasaya tayong dalawa. Lagi ka na po nakangiti mula nung dumating siya sa buhay natin. Hindi ka na po natutulala lagi at palagi ka nang inspired. Marami pa sanang sasabihin si Rihanna pero pinigilan na niya ito at tinakpan ang bibig. Tumigil ka nga't baka may makarinig sa atin o baka bumalik na si Jason tapos marinig niyang pinagsasasabi mo. Ang tagal nga po niya, Mama. Ilang box ng ice cream kayang binibili niya. Oo nga, no? Kanina pa siya nagpaalam na bibili ng ice cream pero hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik dito. Sang-ayon niya na may kasamang pag-alala. Pagkatapos ay inilibot niyang kanyang tingin. Nagbabaka sakaling mahagip ng mga mata niya ang lalaki. Sundan mo na kaya siya, Mama. Baka kung saan siya napadpad eh. Sinunod niya ang mungkahi ni Rihanna dahil sa pag-aalala na baka may masamang mangyari kay Jason kaya natagalan ito. Una niyang pinuntahan ang sikat na bilihan ng ice cream sa lugar na yon pero hindi niya nakita ang lalaki. Magpapatuloy na sana siya sa paglalakad nang mapansin niyang isang pamilyar na lalaki. Danilo? Gulat at sambit niya matapos makilala ang lalaki na dating karelasyon niya at ang tunay na ama ni Rihanna. Anong ginagawa niya rito at sino ang... Lumapit pa siya ng kaunti at mas lalo siyang nagulantang na makitang kausap nito si Jason. At mukhang hindi lang basta nag-uusap ang dalawa, kundi nagtatalo rin. Kaya pasimple pa siyang lumapit para mapakinggan ng mga ito. Huwag ka na magpapakita sa mag-ina dahil hindi ka nila kailangan. Matagal ka nilang kinalimutan at kahit anong gawin mo, hindi ka nila tatanggapin. Matigas ang boses sa sabi ni Jason, halatang nagpipigil ng emosyon, pero parang gusto nang sunggaban si Danilo. At sinong kailangan nila? Ikaw? Eh di ba nagpapanggap ka lang naman na padre de pamilya nila? Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinag-aaksaya mo sila ng oras eh. Mayaman ka naman at hindi mo sila kalibel. Ano ba nakita mo sa kanila at parang ayaw mo silang iwanan? Sagot ni Danilo na lalong nagpagulo sa isipan niya. Ibig bang sabihin, nagkita na sila dati? At matagal nang bumalik ang alaala ni Jason? Pabulong na tanong niya sa sarili. Kung ano yung mga hindi mo nakita sa kanila kaya iniwan mo sila at sumama ka sa ibang babae. Yung mga katangian nilang nagpapasaya sa akin sa araw-araw ay sapat na para magpasya kung manatili sa tabi nila at huwag silang iwan. Narinig niya ang sagot ni Jason na biglang nagpabilis ang tibok ng puso niya at naghatid ng kakaibang tuwa sa kanya. Sinasabi ng kanyang puso na kumpirmasyon yon na nagugustuhan na rin siya ni Jason. Pero kinokontra naman siya ng kanyang isipan. Parang imposible naman kasi ng isang bilyonaryong katulad ni Jason Castro ay magkakagusto sa kanya at ipaglalaban siya sa dati niyang karelasyon. Hindi mo ba naiisip na baka hinahanap ka na ng pamilya mo at maari yung ikapahamak ni na Brenda at Rihanna kapag nalaman ng mga yun na nandito ka? Pagpapatuloy ni Danilo sa pagkompronta kay Jason. Kung yan ang bumabagabag sa isip mo, huwag kang mag-alala. Dahil matagal ko na nakausap ang mga magulang ko at mga kapatid. Maayos din tumatakbo ang kumpanya ko sa pamumuno ng aking assistant. Kaya hindi mangyayaring pinag-aalala mong yan. Hanggat andito ako at kasama nila, walang masamang mangyayari sa kanila. Yan ang tandaan mo, Mr. Danilo Toralba. Agad na sagot ni Jason sa matigas sa boses. Paano ko sabihin ko sa kanila totoong nangyari sa'yo dito? Na naaksidente ka sa bahay na mag-ina ko at nagkaroon ng temporary amnesia. Nagulat siya sa sinabi ni Danilo. Maging si Jason ay halatang nagulat din kaya hindi agad nakasagot. Gulat ka ba? Dahil alam ko kung ano talagang totoong nangyari. Pagpapatuloy ni Danilo. Kahit kasi nagkaroon na ako ng ibang pamilya, hindi ko pa rin kinalimutan na mag-ina ko.
Palihim ko pa rin silang sinusubaybayan at inaalam ko ano nangyayari sa kanila. Hindi ko nga maintindihan si Brenda kung bakit sinabi niya sa'yo na isa kayong pamilya at magkakasamang naninirahan sa lumang bahay nung nagka-amnesia ka. Pero mas lalong pinagtataka ko ay kung bakit hindi mo pa rin sila kinokompront at sinasabi sa kanilang totoo, gayong matagal nang bumalik ang alaala mo. Dahil napamahal na sila sa akin, gusto ko nang gawing totohanan ng pagiging pamilya namin. Ako nang tatayong ama kay Rihanna at asawa kay Brenda. Kaya kung binabalak mong guluhin kami, huwag mo nang ituloy. Siguradong hindi mo gusto yung makaaway ako. May halong pagbabantang sabi ni Jason na lalong naghatid ng kakaibang tuwa sa puso niya. Yun kasi ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may isang lalaking handa siyang ipaglaban kahit na kanino at higit sa lahat ay nirerespeto siya. Kaya kung talaga nagmamalasakit ka pa sa magina mo, pipiliin mong manahimik na lang at ipaubaya sa akin ang lahat. At kung makailanman ng mga magulang ko, ako na rin ang bahalang humarap sa kanila. Kaya kong ipagtanggol sina Brenda at Rihanna sa kanila. Pagpapatuloy ni Jason. Sana nga hindi maging kawawa ang magina sa'yo, Mr. Gerson Castro. Sagot ni Danilo sa matigas sa boses. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Magsisimula na rin sanang maglakad si Gerson nang mapatingin ito sa dako niya. Nahuli siya nito kaya hindi na niya sinubukan pang magtago o lumayo. Isa pa, gusto na rin niyang magkakomprontahan sila. Doon na mismo para masagot na agad ang mga katanungan niya at para hindi na rin siya maguluhan pa sa kung saan ba siya pupwesto sa puso nito. Narinig mo ba yung pag-uusap namin ng dati mong karelasyon? Tanong nito na makalapit na sa kanya at isang hakbang na lang ay abot kamay na nilang isa't isa. Oo, Jason. Narinig ko lahat. Pati ang katotohanang matagal nang bumalik ang alaala mo. Hindi may paliwanag ang emosyong sagot niya. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit hindi mo kami kinumpronta? Nagsinungaling kami ni Rihanna sa'yo. Kami rin ang dahilan kung bakit nadisgrasya ka sa loob ng bahay namin. Kaya patawarin mo ko. Nakayuko siya habang nagsasalita dahil sa iyang nararamdaman. Nagbabadya na rin bumagsak ang mga luha niya at iniisip na ring lumuhod sa harapan nito para hindi magalit ng todo sa kanila ni Rihanna. Pero hindi pa man niya nagagawa ay hinawakan na siya nito sa magkabilang balikat, kasabay ng seryosong pagsasalita nito. Hindi na mahalaga kung ano man ang nangyari sa akin dito, Brenda. Ang mahalaga, yung aral ng buhay na ipinamulat mo sa akin habang nandito ako at kasama kayo. At higit sa lahat, yung tinuro niyong magina sa akin kung paano magmahal ng wagas, na hindi lang puro pagpapayaman ang dapat isipin, at hindi rin dapat isalang-alang ang antas ng buhay para makatagpo ng tunay na pagmamahal. Tuluyan na siya napaiyak. Napatitig siya rito at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Kung yayakapin ba niya ito na mahigpit at hindi na magpapaligoy-ligoy pang aaminin ng tunay niyang nararamdaman para dito. O pipigilan pa rin ang sariling ipakita na nahulog na rin siya dito. At kagaya ni Rihanna, ay gusto na rin niya itong maging totoong padre de pamilya nila. Kung narinig mo yung sinabi ko sa dati mong karelasyon na napamahal na kayo ni Rihanna sa akin at gusto ko nang gawing totohanan ng pagiging pamilya natin. Totoo yun, Brenda. Mahal na talaga kita. At handa ko kayong ipaglaban ni Rihanna kahit kanino. Kahit sa pamilya ko pa. Pagpapatuloy ni Jason ay kasabay ng paghawak nito sa magkabilang pisngi niya. Totoo ba to? Hindi ba to isang panaginip? Totoo, Brenda. At kung hindi ka pa rin naniniwala, itong patunay. Puno ng emosyong sabi ni Jason. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya hanggang sa maglapat ang mga labi nila. Hindi siya nagreklamo at ang mga mata niya ay kusa na lang pumikit. Pagkatapos ay tinugunan niya ng buong puso ang mainit at matamis itong halik. Saka ito niyakap na sobrang higpit. Mahal na rin kita, Jason. At handa ako magpasakop sa iyo kung seseryosohin mo ko. Pagkuway sagot niya nang maghiwalay sandali ang mga labi nila. Seseryosohin talaga kita, Brenda. At kung gusto mo magpakasal tayo sa lalong madaling panahon, gagawin natin. Agad na sagot nito at pagkatapos ay muli nitong inangkin ang mga labi niya. Ramdam niyang pagkasabik nito na maangkin siya ng tuluyan at ganoon din naman siya. Pero hindi pa yon ang tamang panahon. Nagulat sila nang marinig ang pamilyar na boses mula sa kanilang likuran. Mama! Daddy Jason! Napapatalon-talon pang sabi ni Rihanna. Agad siyang kumawala kay Jason at dumistansya ng kaunti.
Pero agad ding lumapit si Rihanna sa kanila at pilit silang pinagdikit. Totoong magkarelasyon na po ba kayo, Mama? Magiging totoong pamilya na po ba tayo, Daddy Jason? Pag-uusisa ni Rihanna habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Jason. Tama ka, Rihanna. Nagkaamin na kami ng nararamdaman sa isa't isa at handa na kaming ipakita yun sa buong mundo. Si Jason ang agad na sumagot at nakangiti pa itong bumaling kay Rihanna na mas lalo pang kinilig at tuwa. Pero Mama, sinabi mo na po ba sa kanya ang... Alam na niya ang lahat, anak, dahil matagal na bumalik ang alaala niya. Sagot niya. Kung ganun? Hindi ako galit, Rihanna. Natutuwa pa nga ako dahil naging way yung ginawa niyo para magkasama-sama tayo at maging isang pamilya. Ani Jason, kasabay ng marahang pag-aplos sa ulo ni Rihanna. Pero kunwari lang naman po yun, Daddy Jason. Natakot po kasi si Mama noon na baka ipakulong siya ng pamilya mo kapag nalaman nila na aksidente ka sa bahay dahil sa kagagawa namin. Kaya nga gagawin na nating totoo ngayon. Pakakasalan kong mama mo at magsasama na tayo sa isang bahay. Mamili lang kayo kung saan niyo gustong tumira, kung sa lumang bahay niyo ba o samahin siya namin sa Manila. Talaga po, Daddy Jason? Pakakasalan mo si Mama? Napapatalon-talon ulit na tanong ni Rihanna. Oo, Rihanna, para maging totoong daddy mo na rin ako. Yay! Magiging totoong daddy na rin kita! Yumakap ng mahigpit si Rihanna sa lalaki. Simula ng araw na yon ay naging totoong pamilya na nga sila. Masaya't wala nang itinatago sa isa't isa. Nagpaplano na rin ang lalaking isama silang mag-ina sa Maynila para ipakilala sa pamilya nito. Nangako rin itong hindi nagagalawin ang lumang bahay nila at sa halip ay hahanap na lamang ito ng ibang lugar na pagtatayuan ng regional station ng TV network na hawak nito. Gusto ko pong tumira sa mansyon ni na Daddy Jason, pero ayoko namang iwan ang lumang bahay natin, Mama. Wika ni Rihanna, isang araw, habang nasa sala sila at nagpaplano kung kailan sila babiyahe patungong Maynila. Pwede namang bote. Sa mansion tayo titira sa Manila pero ipaparenovate natin tong lumang bahay para gawin nating bahay bakasyunan sa tuwing uwi tayo rito. Bungkahi ni Jason na agad namang sinang-ayunan ni Rihanna. Ikaw, honey, anong gusto mo? Baling ni Jason sa kanya. Ikaw nang bahala, basta sipat masayangan ako, hindi ako kailanman magrereklamo. Natigilan sila nang makarinig ng sunod-sunod na pagsigaw mula sa labas ng bahay at pangalan ni Jason ang narinig nilang binibigkas. Jason, anak, nandyan ka pa sa loob? Lumabas ka na rito, nandito na kami, susunduin ka na namin. Kasunod noon ay malakas na kalampag sa gate na para bang persahan yung binuksan. Sina Mami at Daddy, nandito sila. Gulat at medyo natatarantang wika ni Jason. Napatayo pa ito at nang makumpirmang ang mga magulang nga nito ang dumating, ay dali-dali itong lumabas para sumalubong. Nasa tapat na ng pintuan ng bahay ang mga magulang ni Jason na magsalubong ang mga ito. Pagkatapos ay napansin din yan 2 pang lalaki at isang babaeng lumapit sa mga ito. Okay ka lang ba, anak? Hindi naman ba malala naging tama mo? Ang matandang babae ang agad na lumapit kay Jason at hinawakan ng iba't ibang parte ng katawan nito. Sinusuri kung may pinsala bang tinamo. Okay lang po ako, Mami. Ano bang balitang nasagap niyo at sumugod pa talaga kayo rito? Kunot noon sagot ni Jason. May nagbalita sa amin na aksidente ka raw sa lumang bahay na ito at nagkaroon ng temporary amnesia. At imbes na i-report ang mag-inang nakatira dito nangyari sa'yo, ay kinupkup ka nila at nagpanggap na asawa at anak mo. Totoo ba yun, Jason, anak? Maautoridad na tanong na matandang lalaki na malamang ay ang ama ni Jason. Patawad po, Sir Jason. Nagpumilit po sila na pumunta rito nang makatanggap sila ng ganong balita at hindi ko rin po matris kung sino yung nagsabi sa kanila ng ganon. Nakayukong wika naman ng isang lalaki na sa tingin niya ay ang assistant ni Jason. Okay lang, Jay. May idea na ako kung sino yung chismoso nagkuwento ng ganon kila Mami at Daddy. At nakahanda na rin ako sa ganitong scenario kaya huwag ka nang humingi ng tawad. Sagot ni Jason at tinapik pa nito ang balikat ng assistant niya. So ano nga, Jason? Totoo ba na sinamantala ka ng mga taong nakatira dito para hindi mo na ipag-iba ang bahay na ito at hindi na rin matuloy yung project mo sa lugar na ito? Ang babae naman ang nagtanong na sa tingin niya ay kapatid ni Jason. Samantalang ang isa pang lalaki malamang ay kapatid din ni Jason dahil magkamukhang magkapukaan dalawa. Tahimik at nagmamasid lamang ito sa paligid.
Alam niyo masyado kayong OA. Ang bilis niyo rin maniwala sa mga chismis na nakakarating sa inyo. Sagot ni Jason habang pilit na pinapakalma ang mga dumating na kapamilya nito. Ano ba kasi ang totoo, Jason? Magsalita ka na tapipi ko na ako sa'yo. Pinandilata na si Jason ng ama nito kaya dali-dali itong lumapit sa matanda at hinawakan ng isang kamay. Pagkatapos ay inakay patungo sa kinaroroonan nila ni Rihanna. Relax lang po kayo, Daddy, at wala naman talaga nangyaring masama sa akin dito. Blessing in disguise pa nga't napunta ako sa bahay na ito. Anong ibig mo sabihin, anak? Nagtatakang tanong na matandang babae na sumunod din. Since bumiyay na kayo na malayo at sumugod dito di papakilala ko na sa inyong babaeng minamahal ko at gusto kong pakasalan. Si Brenda Velarde. Seryosong sabi ni Jason kasabay ng pagtabi nito sa kanya at pagkatapos hinawakan na mahigpit ang isa niyang kamay. What? What? Magkasabay na bulallas ang dalawang kapatid ni Jason. Ang mga magulang naman nito ay nangunot ang noo. Baka nabigla o hindi agad naintindihan ang sinabi ng anak. Mommy, Daddy, natagpan ko na po ang babaeng pakakasalan ko at aanak ka na marami. Mahal ko po siya at naipakita na rin niya sa akin kung gaano siya kabuting tao. Sanay siya sa hirap at hindi materialistic na babae. Meron po siyang isang anak na inabandonan ng tatay, si Rihanna. Pagpapatuloy ni Jason, kasabay ng paghawak din ng isang kamay ni Rihanna at maingat na hinila palapit dito. Ngumiti ang dalawang kapatid ni Jason sa kanya at nag-hi kay Rihanna. Samantalang ang mga magulang na mga ito ay pinakatitigan siya mula ulo hanggang paa na para bang iniis ka ng buong pagkatao niya. Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo, anak? Pagkuway tanong ni Mrs. Castro. Opo, Mami, sigurado po ako. Kaya itigil niyo na po ang paghanap ng babaeng pagkakasundo sa akin. Kami ba hindi mo niloloko, Jason? Hindi ba ito palabas lang para makaiwas ka sa plano naming arranged marriage para sa'yo? Tanong ni Mr. Castro habang mariing nakatitig kay Jason. Seryoso po talaga ako, Daddy. Mahal ko po si Brenda. Siya yung gusto ko makasama habang buhay. Seryosong sagot ni Jason habang nakahawak pa rin sa kamay niya. Kaya kahit napapano ay nabawasan ang kabang nararamdaman niya. O sige, papayagan ko kayo sa relasyon niyo at susuportahan. Pero sa isang kondisyon. Matigas ang boses sa sabi ni Mr. Castro na muling nagpakaba ng todo sa kanya. Ano pong kondisyon, Daddy? Alam mo na kung anong gusto namin ng mami mo noon pa. Yun ay ang mabigyan niyo kami ng mga apo habang malalakas pa kami. Napatingin siya kay Jason at ngumiti naman ito ng malapad sa kanya, sabay kindat. Pagkatapos ay muli itong bumaling sa ama at nagsalita. Wala pong problema sa amin yan, Daddy. Kahit ilang apo pa ang i-request niyo, handa kaming ibigay sa inyo. Di ba, honey? Hindi siya sumagot at pasimple lang na kinurot sa tagiliran si Jason. Napaigtad naman ito dahil sa kiliting naramdaman. Gumanti ito sa kanya pero ang ginawa ay hinawakan ng bewang niya at hinatak siya palapit dito hanggang sa nagdikit ang mga katawan nila. Totoo bang sinasabi nitong si Jason, Iha? Kaya mo ba talaga kaming bigyan ng 2 hanggang 3 apo habang malakas pa kami ng asawa ko? Pagkuway siya naman ng binalingan at tinanong ni Mr. Castro. At bago sumagot ay tumingin muna ulit siya kay Jason. Opo sir, kaya po namin. Kung ganoon, maganda na kayo't ipapakasal ko kayo sa lalong madaling panahon. Wala tayong sasayanging oras dahil tumatanda na kami ng mami niyo. Deklara ni Mr. Castro na nagpalapad bigla ng ngiti ni Jason. At dahil na rin sa sobrang tuwa nito, ay napahawak ito sa magkabilang pisngi niya at hinalikan siya ng sunod-sunod. O kayong dalawa, Juris, Jackson, may papakilala rin ba kayo sa akin na gusto niyong pakasalan o wala? Magsabi agad kayo para makancel ko ng arranged marriage na inihanda ko para sa inyo. Baling ni Mr. Castro sa dalawang kapatid ni Jason. Si Juris po siguro, meron ding papakilala sa inyo, Daddy. Pero ako, nananatili pa rin tutol sa ideya niyong pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Pagkakasala ako sa Diyos kapag ginawa ko yun. Si Jackson ang sumagot sa ama nito. Noon ko pa sinabi sa iyo na tutol ako sa profesyong pinasok mo, Jackson. Ang gusto ko'y mag-asawa at mag-anak na marami. Pagkatapos ay bumaling na ulit si Mr. Castro sa kanila ni Jason at nagpatuloy sa pagsasalita. Sumabay na kayo sa amin pagbalik ng Maynila. Kailangang masikaso na agad natin ang pagpapakasal nyo para makagawa na agad kayo ng magiging apo namin. Actually, plano na po talaga naming lumuwas sa Manila para may pakilala ko na sa inyo si Brenda at ang anak niyang si Rihanna.
Naunahan niya lang po kami at sumugod na agad kayo rito. Sagot ni Jason. May natanggap nga kasi kaming balita na may nangyaring hindi maganda sa'yo. Nag-alala kami ng sobra kaya napasugod kami rito. Wika na Mrs. Castro na napahawak pa sa kamay ni Jason. Tinawagan ko naman kayo at sinabing okay lang ako eh. Hindi nagtagal sa bahay nilang pamilya ni Jason at bumiyahe din agad pabalik sa Maynila. Hindi na sila sumabay at nag-book na lang ng ibang flight dahil may mga inasikaso pa. Isinama sila ni Jason sa mansyon ng mga ito at doon na muna pinatira habang inaasikaso ng mga magulang nito ang pagpapakasal nila. At mabilis sa lumipas ang isang buwan, naging ready na agad ang lahat. Isang engranding selebrasyon ang naganap na dinaluhan ng lahat ng mayayamang negosyanteng kabilang sa circle of friends ng pamilyang Castro. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay natupad ng pangarap niyang maikasal sa simbahan at higit sa lahat ay magkaroon ng mapagmahal at maasikasong asawa. Pagkatapos ng kasal ay pinalipad din sila ng mga magulang ni Jason papunta sa Palawan para doon sila mag-honeymoon. Pinaiwan pa ng mga ito si Rihanna sa mansyon para makabuwelo raw sila at makabuo na agad ang batang magiging kauna-unahang apo ng mga ito. Anong gusto mong maging panganay natin? Babae ba o lalaki? Puno ng paglalambing na tanong niya kay Jason nang umpisahan nila ang laban na sa tingin niya ay aabot ng magdamag. Meron na tayong babae, di ba? Si Rihanna. Sana, lalaki ang maging baby natin. Pero mas maganda kung both. Kambal? Yes, honey. Hindi naman imposible kasi nasa lahi namin yun. Triplets kami nila Jackson at Juris, di ba? Hala, ini-imagine ko pa lang kung paano mga anak ng ganun, kinakabahan na agad ako. Nakangusong sagot niya. Huwag kang mag-alala, honey. Nandito naman ako na mag-aalaga sa'yo at sisiguraduhin ko na safe ka. Pati ang magiging baby natin. Ani Jason. Ramdam niya na protektado siya nito sa lahat ng oras. Kaya buong puso rin siyang nagtitiwala rito. Nangyari ang iniisip niyang magdamag na labanan nila doon sa Palawan. Sinulit nila ang sandaling yon na silang dalawa lang ang magkasama at nasa romantic place pa. At paglipas ng isang buwan, ay nakumpirma nilang ipinagbubuntis na niya ang panganay nila. Sobrang saya ng mga magulang ni Jason, lalo na nang malaman ng mga ito na kambal ang ipinagbubuntis niya. Isang babae at isang lalaki. At dahil doon, kaya tila ba nakalimutan na ng mga ito ang planong arranged marriage kina Jackson at Juris. Kaya sa tuwing magkikita-kita sila ay nagpapasalamat ang mga ito. Huwag kayong makampante. Ngayon lang yan kasi nakafocus sila mami at daddy sa kambal na nasa tiyan ni Brenda. Lilipas din ang panahon at muli nilang maalala ang arranged marriage na nakalan para sa inyo. Nanunuksong sabi ni Jason sa dalawa nitong kapatid pero tinawanan lamang ito at hindi pinaniwalaan. Isa lang naman ang gusto nila mami at daddy kaya pinupush tayo sa arranged marriage. Yun ay mabigyan sila ng apo. Since mabibigyan niyo na sila ng kambal kaya ligtas na kami. Si Juris ang sumagot. Ikaw ang savior namin, Jason. Kaya salamat sa inyong mag-asawa. At syempre, sa dalawang baby na nasa sinapupunan nitong si Brenda. Wika naman ni Jackson habang nakabaling sa kanya. May naisip na ba kayong ipapangalan sa kambal kapag lumabas na sila? Tanong ni Juris. Meron na. Jeremiah Brent at Brenda Lynn Joyce. Natutuwang sagot niya. Hanggang sa sumapit ang araw na pinakahihintay nilang lahat, ang paglabas ng kambal. At ang pinakamasaya sa lahat ay ang mga magulang ni Jason na hindi talaga natulog hanggat hindi nakikita ang bagong silang niyang mga anak. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!